Breaking news po mga kababayan. Nako po, eto, magugulat po kayo. Isa pong Army Colonel ang nag-withdraw po at nilayasan po si BBM. Ayan no, tinanggal daw ito sa pwesto. Ito ang sabi, Army Colonel, tinanggal sa pwesto matapos mag-withdraw at ipos ang withdrawal support kay BBM. Hala ka, bakit kaya? Ito po, pakinggan po natin ang reaction po dito ni Tolits. Batang Maynila Toits. Panorin po natin. Araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to, it's breaking news lang po tayo. Isa pong Senior Armed Forces of the Philippines, AFP officer, ay has publicly withdrawn his personal support for President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ang dahilan niya ay loss of moral authority to lead. Ayon sa kanya ay hindi karapat-dapat na mamuno bilang presidente itong si Ferdinand Marcos Jr. Ayan mga kababayan, nakita nyo po. Ito nga po yung post dito. Ito ang sabi dito mga kababayan. Panorin po natin. Ano ba ang sabi dito? Ito po yung kanyang original na post. FB Colonel. Panoorin po natin kung anong sinasabi ng post na ito. Nako po, talagang dumarami na po ang nagwi-withdraw dito sa pagsuporta kay BBM. Nako po mga kababayan ko, matindi. Ayan o, the Filipino people is worth fighting for. Mabuhay ang Pilipinas. Nako mga kababayan. Matindi nga itong sinasabi ni Colonel. Sino ba ito mga kababayan? Ayan no. News, isang AFP Colonel hayagang binawi ang suporta kay Pangulong Marcos Jr. Isang mataas opisyal ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang hayagang binawi ang kanyang personal na suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil umano sa pagkawala nito ng moral na otoridad upang mamuno. Sa isang post sa social media, nagpahayag si Colonel Odi A. Mongaw, isang 34 taong veterano, naku po, ng AFP at kasalukuyang direktor ng Training Development Center sa ilalim ng AFP. Siya ang kanyang patuloy na katapatan sa AFP at sa saligang batas. Sinabi ni Mungaw na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nawalan na ng moral ascendancy upang pamunuan ang sandatang lakas bilang Commander-in-Chief at sa pamahalaan ang sambayan ng Pilipino. Naku po mga kababayan, nakakagulat nga itong balitang ito. Tinapos ng kolonel ang kanyang pahayag sa mga katagang sobra na, tama na at mabuhay ang Pilipinas. Nakahawak si Kolonel Mongaw ng mahalagang posisyon sa pagsasanay at pamumuno sa militar, kabilang ang tungkulin sa isang training support group at bilang pinuno ng 15 Infantry Battalion, naging sentro ng atensyon ng kanyang pahayag dahil sa maigpit na patakaran ng militar na naglimita sa politikang pahayag ng aktibong opisyal. Sa ngayon, wala pang inilabas opisyal na pahayag ang Malacanang o ang pamunuan ng AFP kaugnay sa usapin ito. Sabi po sa balita ay tinanggal na daw siya mga kababayan. Filipino at your back, Sir Mongaw, sir. Alaka, live for something rather than die for nothing. I salute you, sir. Kakasuhan din nila ito kasi lumalaban daw sa gobyerno. Yung mga rebelde na kaupo sa gobyerno, nakakasalamuha pa nila, halaka. Dapat sumunod na din ang ibang senior officer sa AFP. His loyalty is not with who's in the position but with the Constitution. May salute to Colonel Mongaw. By retirement benefits na din, sir. Nako po mga kababayan ko. So yan po ang mga balita dito. Nayari
Nangyari po si ano dito mga kababayan. Ito, pakinggan po natin ang isang vlogger po ng vlogger po itong ng ano eh. Ano bang vlogger ito mga kababayan? Vlogger po na ano to na vlogger na ano ito na loyalista. O, pakinggan po natin ang kanyang sasabihin. Magre-react lang po tayo. Kasi sabi niya, tinanggal na daw yan, no? Tinanggal sa pwesto matapos pag-post ng withdrawal of support kay BBM ng presidente. Nako po, ito po. Sino ba tong AFP na to? Siya ay si Colonel ODA Monggao, isang 34-year-old AFP veteran at currently director of the Training Development Center. Under po siya ng AFP Training Command o TRACOM. At sinabi niya yung kanyang statement sa pamamagitan ng isang social media post. While reaffirming loyalty to the AFP and the Constitution, sabi niya, President Marcos Jr. has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as Commander-in-Chief and govern the Filipino people. So yan mga kababayan. So nabasa ko na kasi. So magbasa na lang po tayo ng komento. Naku po mga kababayan ko. Isa pang bulag sa katotohanan na kumakampi sa kadiliman. Aba, mga loyalista nga. Nagko-comment. Kaya pala Muslim siya. Galamay ng dragon sa Davao. Wala ka, mga loyalista nga ito. Bantayan ang bank account niyan. Magkakaroon niya ng malaking amount. Galing sa nagudyok sa kanya. Bantayan ang bank account. Ano kayo nakakain ng mga ito? Ano? Itong mga loyalista nga na ito. Na sinasabi nila na si Mongaw daw ay bayaran. Nako po mga kababayan ko. Sa tingin nyo, binayaran niya si Mongaw? Ito mga loyalista nga na ito, ang gagaling mamintang eh. Kayo-kayo lang din ang binabayaran eh. Bulag na bulag kayo sa katotohanan na yung flood control issue, mga magnanakaw, hindi nyo binabatikos. Pero ito mga nagsasalita. Sinasabihan yung magnanakaw, tignan nyo, pati si Father Rufino ng Balangao, Bataan ay bumanat na rin kay BBM. O tignan nyo, itong mga opisyal ng matataas ng AFP. Nagkumakasa na po ng withdrawal kay BBM. O basahin po natin yung mga komento dito. Ito po. Ito po sabi ng mga komento dito mga kababayan ko. Basahin po natin. Ito po, check natin mga kababayan ko ha para makita nyo po ito. Ayan no. Matindi po itong komento na ito mga kababayan. Anong sabi dito? Palakihan nga natin ito para makita nyo mga kababayan ko. Para makita nyo po itong mga komento. Ayan no. Para makita nyo lang. Ayan. Para maging malaki yung komento. Ayan, i-check lang po natin. Ayan no. Ayan, palakihin po natin yung komento ha para makita nyo po. Para maganda yung ating diskusyon. So dito, may karapatan siya sa paniniwala niya. Libo-libo ang militar. Bakit komo nag-withdraw ng support? Sapat na ba yun at sa voice of the majority? Good job, sir. Ganyan dapat mga sir, wag magbulag-bulagan. Ako po, mga kababayan ko. Ngayon ko lang nakita ang 1TV. Ang legit na alam ko ay 1PH. Kaya parang si Jen Pokis lang ang may pautot nito. Alaka, mga kababayan ko. Tama ka, walang maganda. Ginawa ang administrasyon ngayon. Lalo lang naghihirap ang bansa natin na puno tayo sa utang. Nako po. Napuno tayo sa utang dahil sa mga namumuno sa gobyerno na walang kontrol ang mga sangkot sa flood control. Laya pa, pero yung nagpapahayag ng sama ng loob, pinaghuhuli para bang walang justice system sa bansa natin. Hindi na tayo pwede maglabas ang sama ng loob kasi huhulihin ka pero yung mga magnanakaw malaya pa. May respect and I salute to you, sir. Ikaw ang tunay na opisyal na may bayag. Ang mga
ang mga kasabihan natin siguradong matuwid ka. Na opisyal, hindi katulad ng mga sip-sip. Sip-sip lang ang alam dyan, kaya nahihiya sila sa ginawa mo. Pero mas maraming tuwid dyan, nahihiya lang. Salute sa'yo, sir. Ako, daming mga ano. Yung sagot ni Brownie, inaantay ko. Ayan. We have your back, sir. Hope to see someone also stand up. Your voice matters. Ayan, mga kababayan ko. Mabuhay kayo, sir. Nice, sir. Mabuhay kayo. No, daming suporta. Sir, kung ganun, nagsanib pwersang AFP National Defense, sana i-guide tayo ni Jesus. Sir, amen. Tama yan, sir. Pro Duterte ito marahil. Nako, pagka lumaban na Pro Duterte na mga kababayan. Ayan po. Grabe. Grabe po ang pasabog na ito. Ang isang matapang na kolonel ay naglabas ang sama ng loob. Pati ito, mga kababayan, si Father, mga kababayan, pati po si Father Rufino. Ito sabi ni Father Rufino. Ito po, paano lang natin ano lang natin itong sinabi ni Father Rufino dito. Ito po. Ito po ang sabi niya, mga kababayan. Galit na galit din si Father Rufino. Ayan mga kapatid, matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa alang-alang sa pag-ibig sa ating bayan. Ngayon, may mga ayaw bumaba kahit mali na at bistado na. Mahiya naman kayo, bumaba na ng kusa. Bishop Rufino Sescon Jr. Ayan, mga kababayan ko. Ito ay isang pari na obispo sa Balanga, Bataan, na hayagang binatikos po ang pamamalakad ni BBM dito. Talagang binatikos niya. Ito ba sabi, mga kababayan ko, panoorin po natin. Mahiya naman kayo, matapang at makabuluhan ang naging mensahe ni Balanga Bishop Rufino Sescon Jr. sa kanyang homily sa Misa Mayor bago ang translasyon ng Jesus Nazareno nitong Biyernes, Enero 9, 2026. Sa gitna ng sunod-sunod na isyu ng korupsyon sa bansa, maring binigyang din ng obispo ang mga lider na kumakapit sa kapangyarihan kahit malinaw na sila ang nagiging sanhi ng pagdurusa ng ating bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mga mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabahana at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi na karapat-dapat. Pahayag ni Bishop Sexton ba ito? Ano kaya religion ng mga kurakot? Nako po, magkano kaya binayad sa paring ito? Ayan, mga inutil ang mga ito. Pagka naglalabas po ng mga hinain ay sasabihin na binayaran. Hoy mga kupal, mga loyalista nga, bobolista, tangalista, yan yung mga komento. Hindi ako yung nagsasabi. Binabasa lang natin. Mahiya kayo. Harap-harapan na ninanakawang kayong mga kupal kayo. Idol na idol nyo pa rin yan. Yan ang sabi ng komento. Yan ang pare, hindi nagpapabudol. Ayan, sabi ni Ards Canono Nora. Sinasabihan ni Father si BBM Bistado na ayaw pa huling-huli na. Ngagba ayaw pa umamin. Ayan. Hindi gaya po ni Flaviano na isang durugista na nagpapabayad. Ayan, kita nyo po. Real talk, Ejigo. Matindi po ito, mga kababayan. Father, sino gusto mong ilagay sa... Sana mag-isip ka din mabawasan paghahango ko sa iyo. Hindi ka balanse. Tignan nyo mga kupal na ewan ko. Mga kababayan, pagka nagsasalita, sasabihin na bayaran. Di ba mga bayaran daw? So itong si Colonel, bayaran din. Pag nagsalita, bayaran agad. Ang gagaling nyo, mga loyalista nga Bobo lang. Mga kababayan, isang pare. Paring Katoliko yan.
Oh, ano bang religion ni BBM? 'Di ba Katoliko 'yan? Oh, sasabihin niyo na nun, bayaran na naman si Obispo Rufino II Jr. Oh, mga loyalista nga, mag-real talkan tayo. O sinong tanga-tanga ngayon? Pag nagsasalita, bayaran? Mga kababayan ko, oh, kayo nang humusga dito. Kanino kayo maniniwala? Sa mga loyalista nga o sa pare na punong-puno ng aral po ng Biblia. Oh, anong reliyon ng paring ito? Si Bishop Rufino na bumanat kay BBM dahil sa hindi na gustong pamamalakad. O kahit kay Colonel, ano mga reliyon yan? O mga kababayan ko, binabati ko sila si Father Rufino. O, tignan nyo po mga kababayan. O, ito po sabi ni Father. O, sa alam, alaikum, warak, matulahi, tuala, wabarakatuh. May the peace, blessing, and mercy of God be upon us all. Effective today, Friday 9, January 2026. I call Odi Mongaw, 10933, MNSA, Pais withdrawing my personal support to our President and Commander-in-Chief, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sobra na, tama na. The Filipino people is worth fighting for. Ayan mga kababayan ko. Ito bang sinabi ni AFP Colonel, talagang binawi ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. O, ano masasabi nyo dito mga kababayan? Mag-comment kayo. Isa-isa na pong nagwi-withdraw ng mga matataas opisyal ng AFP. Dahil nga tong si Colonel, hindi niya na matake ang nangyayari ngayon. So sabi niya, hindi ko na matake si BBM. Hindi niya na kayang pamunuan ng sandatahang lakas. Yung moral, wala na. O ano masasabi niyo mga kababayan? Lalo yung mga loyalista nga, bobolista, tangalista. Mag-comment kayo dito. O sasabihin nyo, bayaran na naman itong si Colonel. O si Father, bayaran na naman. Anong ibabayad ng mga Duterte? So pag naniniwala ka sa katwiran, bayaran ka na. Pag sinuportahan mo si Senador Marcoleta, sasabihin bayaran ka. Eh anong tawag pa sa inyo? O tignan nyo yung isang vlogger na loyalista nga, punong-puno ng ginto ang kanyang kamay. Viral yan. Tinanong kung ano ang kanyang binablog, politika daw. O, kilala ko yun eh. Itsura pa lang eh. Hindi ko na sasabihin kung anong vlogger ito, pero halatado na puro ginto, akala mo isang congressman. Mga kababayan ko, bakit nag-withdraw itong si Colonel na mataas na opisyal ng AFP? Anong dahilan niya? Ayan o. Ulitin po natin na. Ayan o. Isang AFP Colonel hayagang binawi ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Isang mataas opisyal ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang hayagang binawi ang kanyang personal suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos dahil umano sa pagkawala nito ng moral na otoridad upang mamuno. Sa isang post sa social media, nagpahayag si Colonel Odi Mongaw, isang 34 taong veterano ng AFP at kasalukuyang direktor ng Training Development Center sa ilalim ng AFP Training Command o TRACOM. Binasa ko na kanina yun mga kababayan. Kahit i-check nyo sa social media. Talagang isa-isa na pong nagwawala at nagwi-withdraw mga matataas opisyal ng AFP. Dahil wala na silang tiwala dito sa namumuno ngayon. So kayo naman ang aking tatanungin. Anong masasabi nyo po? Kay Colonel at kay Father Rufino. Eh sabi ng mga loyalista nga, bayaran na naman. Ganyan na mga utak na mga tangalista, bobolista. Daming nagko-comment dati akong loyalista pero ayoko nang maging tanga.
Dati akong bobolista, pero ayaw ko na. Okay? Isang like, isang share po at isang subscribe. Balita po, tinanggal na daw pero di natin ma-confirm po ito. Okay? Wala pang opisyal na pahayag ang palasyo tungkol po dito. Ako si The Wonders Philippines, ang inyong lingkod. For transparency, for better democracy. Mabuhay po. Salamat. Sana po ipag-pray po natin na magkaroon pong kapayapaan ng ating bansa. Magkaroon ng pinuno nang iisipin ay kapakanan ng bayan, hindi bulsa. Hindi magpapayaman. Hindi gagawa ng 10 account na bilyon ang laman sa bangko. Grabe ito, isang congressman ito mga kababayan. Saan kukuha ng bilyon-bilyon na pera ito? Mindset. Dati kubo-kubo lang ang bahay ngayon. Tignan nyo po ang kanyang garahe, puro sports car. Mga contractor, grabe. Ayan. Walang nakulong na matataas sa mga politiko. Puro pipitsugin na engineer at diskaya ang nakikita. Yung pangako ni BBM na ipapakulong yung mga politiko na wala parang 20 pesos sa bigas na naglaho, okay? Mabuhay! I-share na, i-like na ito. At i-subscribe nyo ng ating YouTube channel. Mabuhay po.